dito, no? Si Pangulong Marcos po kumurap dito po sa hamon ni Senator Bato na sinasabi niya na magpakalalaki ka. Sabihin mo talaga kung ano talagang ICC. Ito ba ay welcome sa Pilipinas? Ito ba ay ipinag-uutos nyo na ba na kami ipakulong talaga? Yan po ang matinding hamon ni Senator Bato. At ito po, ngayon po, no to ICC na naman tayong ngayong araw, no? Sinabi po ni Senator Bato kasi puta kalat na naarestoy na sila eh. In fact, kinote niya si Trillanes, no? Kaya sabi niya, walang saksakan sa likod. Para alam namin, magpakalalaki ka. Pangulong Marcos, sabihin mo talaga sa amin kung pinapasok mo ba o hindi. Yan po yung topic natin kagabi, no? Be man enough, no? Na wala na paligoy-ligoy, wala na saksakan sa likod. Yan po talaga yung totoo. Yan pong umaga, medyo nanginginig-nginig pa po si Pangulong Marcos nang sinasagot niya yung mga reporter. Eto na po, no? Balik na naman tayo sa no to ICC. Ayan yun eh. Ayan, no? Let me say this for the 100th time. I do not recognize the jurisdiction of ICC in the Philippines. I consider it as a threat to our sovereignty. Ang linaw po nito, ha? I do not consider, ulitin ko lang, mali ba na? I do not recognize the jurisdiction of ICC in the Philippines. I consider it as a threat to our sovereignty. Therefore, the Philippine government will not lift a finger to help any investigation that the ICC conducts. Okay. However, as ordinary people, they can come and visit the Philippines, pero hindi kami tutulong sa kanila. In fact, binabantayan namin sila, making sure. Dito po ako nagiba, no? Binabantayan namin sila. Ibig sabihin, narito na sila. And in fact, binabantayan namin sila, making sure that they do not come into contact with any agency of government. We do not recognize your jurisdiction, therefore we will not assist in any way, shape, or form in any investigation that the ICC is doing in the Philippines. Yan po. Ako sa tingin ko, no? Ito po sa tingin ko, ito po yung direct reaction niya dito sa matigas na pahayag ni, kasi hindi na mga binitawan ni Senator Bato. Para alam namin kung anong susunod namin ikikilos. Hindi po sinabi Senator Bato na pag pinapasok nyo talaga yung ICC, magtatago kami o kami ay kung ano, para malaman namin kung ano yung susunod naming ikikilos. Alam niyo po, bat po ng atake ngayon, no, si Pangulong Marcos. Hindi naman po yan kagagawan din po nila yan. Kasi alam niyo, in fairness, napakaswerte po ng Pangulong ito. Wala pa po tayong major na mga bagyo, wala pa tayong major na mga sakuna, wala pong pandemya, no? Ang nakakabuwisit yung mga tauhan niyo eh. Pangulong Marcos, lalo na yung kamag-anak incorporated nyo na dahilan talaga ng lahat ng kaguluhan. Alam niyo po kung kayo talaga mga loyalist, mga Marcos loyalist po. Maraming Marcos loyalist pa dito eh. Alam niyo sa totoo lang, no? Magtapatan tayo. Alam niyo naman kung sino sumisira sa mga Marcos ngayon. Kung ipagtatanggol niyo pa rin yung sumisira sa mga Marcos, talagang ganyan. Di ba? Alam niyo na walang kaguluhan na to kung hindi dahil dyan sa mga sumisira sa Marcos loyalist kayo. Sabi nga ni Senator Amy, hindi naman Marcos yan. Yun po, yung hindi Marcos na pinagtatanggol ng mga Marcos loyalist, yun mismo sumisira sa mga Marcos. Simple lang po. Lahat po yan nagugat. Ito ang wish nyo to nung araw eh. Nung nagka-unit team, gusto nyo na kagad biyakin eh, dahil wala kayong tiwala sa mga Duterte. Ayaw nyo maging presidente si Sara sa 2028. Gusto nyo kagad tablahin. Di ba ito yung wish nyo? Yung magkabitak na yung unit team. Huwag kayong mag-wish ng mga alanganin. Ngayon nyo na-realize, no, na yung pinakamalakas ninyong kaalyansa, tinabla ninyo yung mga Duterte. Ngayon, hirap na hirap kayo. Atake kayo kabi-kabila. Nagtataka kayo siguro kung bakit kayo atake kabi-kabila. Yung pinakamalakas ninyong kaalyado, tatablahin nyo, anong klaseng pamumuliti kaya? Yan po ay very amateur. Hindi po gagawin ng mga Marcos yan. Tignan nyo si Amy, yan, matalinong Marcos. Pero yung mga Romualdez na wala naman, buhat nung nagsimula, kailan ba nakilala yung mga Romualdez nung naging asawa ni Marcos magtapatan tayo. Nung napangasawa ni Imelda si Marcos, doon lang po, hindi katulad ng mga Marcos, mula tatay, talagang politiko. Okay, sa totoo lang po, yung kamag-anak incorporated, parang bigay na yan. Punya,
Huwag nyo sabihin kaya nananalo yan dahil hindi sa Romualdez. Diyan sa lugar nila. Okay. Kaso, it's too late eh. Tinablan nyo na eh. Para kanino? Tinablan nyo si Sara Duterte para kay... Sino yun? Kunwari, para kay Franz, di ba? Pinagtanggol nyo si Franz Castro, ipinagpalit nyo si Franz Castro kay Sara Duterte. Oo. Wala pa, ilang buwan pa lang, nirarally na kayo ni Franz Castro. Sino nagrarally ngayon sa Batasang Pambasa, sa Congress? Si Franz Castro. Siya yung namumuno ngayon na rally laban sa inyo. Laban sa Kongreso na nagsusulong ng tsa-tsa. Hindi kayo marunong pumili, hindi nyo kayang i-appreciate yung mga kakampi nyo. Napakasama po ng manalo lang kayo, tablahin nyo na yung pinakakakampi nyo. Kaya kung tutuusin nga ako ngayon ko lang sasabihin to baka nga yan talaga nagpanalo sa inyo, yung mga Duterte. Tapos nanalo lang kayo, tablahan na. O asa na ngayon yung mga ano nyo? Di mayak-maya kayo ngayon. Mayak-maya kayong kabado sa mga militar, kabado sa kung kanino, yung mga pinagtiwalaan nyo. Kutya, anytime, nakita nyo ng mga dilawan, anytime, naghihintay lang yan na tirahin din kayo. Pinagpalit nyo yung mga dilawan, kakamping sa mga Duterte. Ang mga Duterte, makikipagpatayan para sa inyo. Asa na ngayon? Pinagpalit nyo yung mga dilawan, kakamping, tsaka makabayan black. Uta, anytime, titirahin din kayo. Yan ang katotohanan. Real talk po tayo. Kagagawan nyo rin yan, yung hindi kayo matatag ngayon. Tignan nyo nga yung mga vlogger nyo, tarantan-taranta. Mga welcome na niyan yung ICC. Welcome na ICC. Makukulong ka na, Duterte. O, asa na ngayon? Bumaliktad kayo ngayon. Nanggigil na si Bato eh. Huwag tayong magsaksakan sa likod. Alam mo yung mga PM mayor, katulad ni Bato, no? Mga ano po yan, kabalyero po yan, no? Yung ano po yan, yung mga Ginoo. Sa kanila ang salita, parang pagtataga sa bato. Hindi naman po tinawag na bato yan dahil lalamya-lamya eh. Hindi ba na-realize kung bakit Bato ang pangalan niya? Hindi yan tinawag na Bato dahil malamyang tao. Nakita niyo lang siguro na patawa-patawa lang. Si Duterte, aasahan si Bato kung sa tingin niyo lalamya-lamya. Na ano kayo ni Bato, na-real to kayo. Magtapat ka, magpakalalaki ka, sabihin mo sa amin kung papapasukin mo yung ICC o hindi. Okay na yan. Kayo na nagpanalo kay Duterte. Sige. Alam niyo po, performance po ang sinusukat ng tao. Marami po nanalo. Si Pinoy nanalo. Kumusta ang performance ni Pinoy? Wala. Si Erap nanalo. Kumusta performance? Si Cory, binoto. Binoto lang hindi nanalo. Kumusta ang performance? Sa performance kayo magbatay. Kahit na, totoo naman nanalo si Marcos eh. Ito si Bongbong. In fact, siya po pinakamaraming tinambak sa kalaban. Wala pa kalahati. Si Bongbong Marcos po ngayon, ang anong tawag dan, yung majority president, sila ni Sara Duterte. Hindi po usapin yan ng usapin po yan ng performance. Alam niyo po, kahit sino po ang bumibira sa inyo, basta maganda ang performance, ano kakakaban nyo? Si Duterte, 6 na taon yan. May Aus Duterte pa. May narinig ba kayong Aus BBM ngayon? Wala naman eh. Yung direkta, Aus Duterte, let Lenny lead. Harap-harapan yun. Sa lahat, araw-araw nakikita namin yan. Pero ang tao, hindi nila mapapasunod dahil ang ganda ng pinapakita ni Duterte. Yan ang real talk. Performance ang hinahanap ng tao, hindi yung mga tokis-tokis. Bahain nyo man yan ng magagandang ginagawa nyo. Sabihin nyo man na napakagaganda ni panahon ni Duterte. Hindi po namin, wala po kami nababasa. Ganda naman ang ginawa ni Duterte. Nakikita namin. Walang tulay, nagkaroon ng tulay. Walang skyway. Puta, may skyway. Dumaan ako sa skyway. Naku, natuwan-tuwa ako. No? Yung maniwala kayo sa akin. Yung performance po ng Pangulo, hindi po yung propaganda. Dahil po madali na